Mapagpalang araw po muli mga minamahal. Kumusta na po kayo? Muli po, magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po ang lahat, samahan niyo po ako manalangin. Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, O God, napakabutin po sa aming buhay. Sa iyo po mga pagpapala, mga biyayang pinagkakalob sa amin. Sa kabila ng mga sablay at pagkukulang po namin sa buhay. Patawarin niyo nga po kami sa aming mga kasalanan. At dalangin po namin na patuloy kayo po mangusap sa bawat puso. Sa pamamagitan po ng Diyos Espiritu Santo, patuloy na siya sa atin mo nga po ang bawat puso namin, O God. Dalangin po namin na lahat ng haka ng puso namin ay maging katanggap-tanggap po sa iyo. Maging simpleng devotion ito, Lord, ay maging blessing po sa bawat sang nakikinig. Sa iyo lamang po ang papurit po salamat. Ito po yung lalapit namin. In Jesus' name we pray. Amen. Ang sabi po ng Biblia sa aklat po ng Mark chapter 7 mula po sa verse 24. And from them he arose and went to the borders of Tyre and Sidon, and entered into an house, and would have no man know it, but he could not be hid. For a certain woman whose young daughter had an unclean spirit heard of him, and came and fell at his feet. The woman was a Greek, a Syrophoenician by nation, and she besought him and would cast out the devil from her daughter. But Jesus said unto her, Let the children first be filled, for it's not meet to take the children's bread and cast it into dogs. And she answered and said unto him, Yes, Lord, yet the dogs under the table eat the children's crumb. And he said unto her, For this saying, Go thy way, the devil is gone out of thy daughter. And when she was come unto her house, she found the devil gone out, and her daughter laid upon the bed. Salamat po sa salita ng Diyos sa kanyang salita. Alam niyo mga minamahal, ito pong lugar na ito na pinuntahan ng Panginoon pagka galing sa Galilee, 50 miles away from Galilee, itong Tyre and Sidon. At kanya po, ito po ang babaeng ito ay Syrophoenician, isa po siyang Phoenicia. Taga Phoenicia po siya na ito po under the province of Syria. Roman rule po ito mga minamahal. Kanya nga po, akala ng Panginoon, pagdating niya doon ay pagpasok sa sambahay, hindi siya makikilala. Subalit, bantog po at kilala sa dami ng miracle na nagawa ng Panginoon. Sikat na po siya, mga minamahal. At maaaring itong babaeng ito ay isang Canaanite woman, sabi sa Book of Matthew, Canaanite po ang paggamit, ay alam niya mga pangyayari at nabalitaan niya na nandun ang Panginoon at siya po nagpatira pa, mga minamahal. Lumuhod po siya at nagsumamo, napalisin ng unclean spirit, yung devil po sa kanyang anak na babae. Subalit sabi nga po ng Panginoon sa verse 27, But Jesus said unto her, Let the children first be filled, for it is not meet to take the children's bread and to cast it unto the dogs. At sabi ng babae, Yes, Lord, but yet the dogs under the tables eat the children's crumbs. Grabe po yung faith ng babae, hindi ba mga minamahal? Alam niyo, marami po tayong makikita dito, na kung saan mga minamahal, na bagaman sila po ay Gentiles, nandun po yung pagkakilala niya sa Diyos, sa ating Panginoon. At ang ginawa nga po ng babae, di ba? Siya po ay nagpatira pa sa paanan ng Panginoon, nagmakaawa na kung maaari sana'y palayasin ang unclean spirit doon sa kanyang anak na babae. Subalit ang ginamit po ng Panginoon dito na hindi pwedeng ibigay sa mga aso ang pagkain na kanya para sa kanyang mga anak. Sabi ng babae, bagaman nga po aso na pwedeng kumain ng mga mumong nilalaglag sa table. Grabe po yung faith, ba mga minamahal. Ang term na ginamit po dito sa Greek is konarion, meaning small dog, mga minamahal. Na ganoon din po ang paggagamit ni Apostle Paul doon po sa Philippians chapter 3 verse 2 na beware of dogs, beware of evildoers. Ang ibig po sabihin dyan mga minamahal is Gentiles. Kanya nga po in general kasi ang ginagamit po talaga itong dogs is para sa mga unclean na spirit mga minamahal yung mga tao na unspiritual rather. Hindi po ito mga spiritual na tao kaya ginagamitan po ng ganung term is to test din po yung mga nakikinig. Subalit ang ginawa dito mga minamahal ng babae is yung priority niya is yung kanyang anak. Kaya ganyan yung kanyang faith Yung driving force is naniniwala siya sa ating Panginoon na mapapagaling niya ang kanyang anak. Kanya nga po nang sabi ng Panginoon, sige, umuwi ka na at pag uwi nga niya ng bahay, magaling na ang kanyang anak. Wala na yung unclean spirit sa anak niya. Grabe po mga minamahal yung pananampalataya ng babaeng ito. Na lahat gagawin alang-alang sa kanyang anak mga minamahal Andun po yung faith na natanyag ang Panginoon
At hindi ito nagatubili na pumunta doon upang magsumamo. Alam nyo, yun ang kinakailangan natin gawin yung ganong pananampalataya. Yung ganong faith. Hindi na-offend yung babae, hindi ho ba mga minamahal? Na sinabihan siyang aso, ito yung minsan pagka sa ating buhay, yung kaunting offendicitis sa atin, nawawala na tayo sa paglakad bilang Kristiyano, hindi ba mga minamahal? Subalit yung faith ng babaeng ito, ganun po siya katindi, katatag, at ipinagkaloob ho ng Diyos ang kanyang kahilingan. Alam nyo, sa buhay natin, daraan po talaga ng maraming test ang buhay. Bagaman alam natin ang salita ng Diyos, marami po sa atin, na ito nga po itinuturing na kanser sa mga sakit ng sanlibutan ito. Subalit marami pa rin po sa atin ang nagkakaroon ng katigasan ng puso na ayaw pa rin natin ikonsulta ang banal na kasulatan upang gawin natin guide sa bawat araw ng ating buhay. Nawa mga minamahal na yung faith ng babaeng ito gayahin natin na lumapit tayo sa Diyos, magpakumbaba tayo, huwag nating isipin kung anong ating sitwasyon kalagayan, sumalit ilapit natin sa Panginoon. Hindi ho ba ang paanyaya ng Panginoon sa atin? Come unto me, all of your burden, when I'll give you rest. Kapahingahan ho kasi nasa Panginoon lamang Kapag umasa po tayo sa paligid na ito, maaaring itong babaeng ito, yung Canaanite woman, is nagawa na ang lahat napuntahan na nakonsulta ng lahat upang mapalayas yung masamang espiritu sa anak niya, pero walang mangyari. Ang nakapagpalayas lamang dahil nabalitaan niya mga miracles ng Panginoon ay ang Panginoong Hesukristo. Alam niyo mga minamahal, wala pong ibang kaparaanan. Jesus is the only way. He is the only truth. He is the only life. Wala pong ibang kaparaan mga minamahal sa silong ng langit, sukat na ikaligtas ng bawat tao. At ganun po ang ating gawin, ipangalangandakan po natin ang gospel ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ito lang po ang paraan upang ang mga mahal natin sa buhay, ang mga kaibigan po natin, kakilala natin na wala pong tamang relasyon sa Kanya, ay magkaroon din po ng maayos at tamang relasyon para kay Kristo. Sapagkat darating ang panahon, meron tayong appointed time. Lahat po tayo lilisan sa mundong ito. Kanya-kanyang panahon lang po yan. Subalit may langit na bayan naghihintay sa mga taong tunay na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, at meron din namang kaparusahan sa apoy ng impyerno sa mga taong hindi kikilala tatanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang Lord and Savior. Nawa, sa simpleng devotion po natin sa araw nito, pinagpala po tayo ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, O God, sa iyong salita. Tunay nga po, O God, napakabuti mo sa aming buhay. Kami po'y iyong inibig sa kabila ng aming mga pagkakamali. Di mo po inalintana ang mga nagawa naming kasalanan. Salamat po, Lord, sa iyong pag-ibig sa amin. Di po namin iyong kayang pantayan, di po namin kaya iyong tumbasan. Dalangin po namin, O God, na patuloy, ilid mo nga po kami sa bawat araw ng aming mga buhay. At maging ang aming mga kaibigan, kakilala, mga mahal sa buhay na wala pang tamang relasyon sa iyo, huwag na pong magmatigasan ng bawat puso. Batid po namin kayo patuloy kumakatok sa pinto ng bawat puso, naghihintay lamang, O God, na kayo po'y papasukin at tanggapin. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa bawat araw ng buhay, makalakad din po kami ayon sa iyong palatuntunan. Pagpalain mo nga po ang bawat isa. Ito po yung lalapit namin. In Jesus we pray. Amen. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isa, and God bless us all. Thank you po.